Sa ngayon, nananatiling rumors pa rin to dahil wala pa naman talagang nagkukumpirma kung talagang meron na na-warrant na na-issue. So sa amin naman, ayaw naman namin mag-rely lamang dito. Basta't insofar as we are concerned, tuloy lang po yung aming pag-aaral, tuloy lang po yung aming trabaho. Hunger for power. It will divide the nation. Sir, yung House po nag-request na ng kwarto sa Senate na gagamitin po ng prosecution panel. Meron po bang preferences yung prosecutors and kapag in-inspect po ni Section, sasama po ba kayo? Well, sa ngayon, nandun pa lamang po kami sa pag-request ng kwarto para at least maging work area po ng magiging team natin para tuloy-tuloy po ang ating preparasyon at para syempre ma-familiarize na rin doon sa area. And at the same time, medyo meron na rin kaming kwarto no, na para at least kung saan yung mga staff namin ay maglalagi at magiging work area na rin po nila. Sa ngayon, inaantay pa po namin yung response from the Senate para at least malaman po namin kung ito po ay kanila mabibigyan po agad ng aksyon. Sasama po kayo, sir? Pag Siguro kung may available po sa amin, pwede naman pong sumama. Opo. Sir, nabanggit nyo na yung mga staff nyo nagtatrabaho rin. Yun po bang secretariat ng prosecution panel, ongoing yung pagsala nila ng mga... Kasama po ba sila sa sasala ng mga attachments dun sa impeachment complaint, yung mga magiging documentary evidence, like yung acknowledgement receipts po ng confidential funds? Yung trabaho po ng staff namin, ng secretariat, ay para mapabilis po yung aming mga trabaho. Yes, kasama po yun, kasama rin po sa mga research na mga batas na kailangan po namin. At yun, magiging backstop po namin sila. Sila po yung magsisilbing backstop po namin para mas mapabilis po yung trabaho namin. Sir, may mga rumors po ng ICC warrant of arrest. How will this impact the impeachment? Sa amin po, tuloy-tuloy pa lang man po ito. Sa akin pong paniniwala, separate naman po kasi yung ICC kung kay Presidente Digong at iba naman po dito po kay Vice President Sara Duterte. Sa amin naman, regardless kung meron pong ICC o wala, basta sa amin pong hanay, tuloy-tuloy lang po ang aming trabaho. Pero hindi po ba, sir, nabanggit din si Vice President Sara doon sa EJK case na may alam siya about the killings when she was mayor of Davao City? Well, kung kasama siya doon sa warrant, medyo, kasi siyempre pagka ito'y na-implement nila, dadalhin sila sa Hague. Kung hindi po ako magkakamali, medyo maantala po to. Thank you po, sir. Thank you, Tina. Next, Sandro Chona from Billionario TV. Sir, yun nga po, nasa ibang bansa yung dating Pangulo and si VP Sara. What do we make out of it? As yung bilang chairman nga po ng Blue Ribbon Committee conducting yung itong mga ginagawa natin preparations for the impeachment, and as a congressman, ano pong how do we make out of it na nandun sila ngayon? Sa ngayon, nananatiling rumors pa rin to dahil wala pa naman talagang nagkukumpirma kung talagang meron na na-warrant na na-issue. So sa amin naman, ayaw naman namin mag-rely lamang dito. Basta't insofar as we are concerned, tuloy lang po yung aming pag-aaral, tuloy lang po yung aming trabaho. At nabanggit nga po kanina, nabanggit din si VP Sara doon sa possible ongoing sa ICC. Hindi po ba magkakaroon ng push and pull kung kunwari kailangan nilang pumunta doon sa The Hague or kailangan siyang nandoon tapos mayroong ongoing impeachment dito sa Pilipinas? Well, kagaya po ng nabanggit ko, kung sakasakaling ganun po, I think kung ganun na mangyayari, magkakaroon po talaga ng pagka-delay or magkakaroon tayo ng medyo
problema dito sa impeachment. Sige sir, yun na lang po muna on my... Before Mela, Marian Enriquez from TV5. Sir, follow-up lang po sa ICC and yung possible involvement nga po ni VP Sara regarding that. And we also know po, nakalatag po sa articles of impeachment natin. So Article 5 na respondent committed other high crimes including the high crime of murder and conspiracy to commit murder. Yun nga po, regarding po doon sa EJ case, gaano po kalakas, for example, ito magiging yung kaso po natin dito? Kung hindi po ako nagkakamali, yan ay nasa Article 5 ng ating impeachment complaint. Insofar as we are concerned, meron pong testimonial evidence na si Las Cañas. So, may direct evidence na nagpapatotoo po nito. Kaya po, kung tatanungin po ninyo kung gaano kalakas dahil meron pong testimonial evidence, masasabi ko po na matibay at malakas po. Tingin niyo, sir, are we confident makakuha rin tayo ng conviction dito sa Article 5 kung aabot ng Article 5? Tama po kayo. Thank you, sir. Thank you, Marian. Mela Lismoras from PTV4. Hi, good morning, Kong Joel. Follow-up lang din po dun sa ICC issue. Sabi po kasi ni PCO Secretary J. Ruiz, we've heard that an arrest warrant has been issued. Though nasabi nyo nga rin po na we're waiting for the final confirmation. And sabi nga, the government is prepared for any eventuality. Malacanang nga has assured cooperation with Interpol if the ICC issues an arrest warrant. Ano pong masasabi nyo dito nga sa palace statement na ito? Well, kung totoo nga po na meron po kasi tayong legal and diplomatic obligation na dapat po nating sundin. Kung hindi po ako nagkakamali, bagamat hindi tayo winidraw na natin ang ating membership sa ICC, pero tayo po ay parte pa rin ng Interpol. In fact, nung tayo po ay hinanap po natin si Alice Guo sa ibang bansa, ay humingi rin tayo ng tulong at suporta sa Interpol. Kaya hindi naman po maganda na tayo ay tataliwas dito. Dahil kung tayo po yung nangangailangan, sila naman ay ina-accommodate tayo. Kasi miyembro po tayo nito. Opo. Pero sir, just to be clear lang po, actually follow-up na rin po sa unang mga naging tanong. Paano nga po kung magkaroon ng, ano lang po yung magiging ano, just give us a walkthrough po, kung magkakaroon nga talaga ng arrest warrant at kung sakali nga na ma-arresto rin, yun nga, magkakaroon po ba ito ng epekto sa impeachment proceeding given na si dating President Rodrigo Duterte, kasama rin siya sa mga pinangalanan na, sa mga sinabi noon na susuporta dito nga sa team ni VP Sara na harap sa impeachment? Insofar as si President Digong, tingin ko naman ang kanyang participation is pagiging abogado. So sa tingin ko naman marami pa silang battery of lawyers na haharap dito. So sa tingin ko hindi naman ito magiging kawalan. Pero insofar as si VP is concerned, ibang usapan po yun dahil siya po yung ating subject nito pong impeachment complaint. But po pwede naman po itong umusad dahil unless of course kailanganin ng kanyang presensya. Pero kung hindi naman po, pwede naman po itong umusad, itong impeachment trial. Okay, and another question lang po, since ito ay nagsimula sa mga pagdinig ng House Committee on Good Government, recent findings show nga that names like Pia Piatos Lim, Renan Piatos, and Xiaomi Ocho were listed as beneficiaries of BP Sara's confidential funds, but these names do not exist in official records. And si VP Sara, kailangan pa rin niyang maglabas ng list, ng full list dun nga sa beneficiaries ng confidential funds. Ano pong masasabi niyo rito? Well, ito nga ipagpapatunay na mas lalong to lumalakas po yung ebidensya natin. Ito ay magiging parte. At parte po to ng ating articles of impeachment. At
again, mananatili pa rin po yung katanungan kung ito po mga ito ay fictitious name, saan po napunta yung pera? Opo. Sorry, last na po talaga. Pahabol na lang po. Kailan po yung susunod na meeting ng prosecution panel at ano na po yung, kumbaga nasa na po yung development ng mga pag-uusap po ninyo? Bukas.